3,500 kilos paldo pala sa bao kahit mababa ang presyo, pero muntik pa kaming matuklaw ng ahas. Kala ko simpleng bintahan lang ng mga bao ng niyog ang araw na yun. Sa sobrang bagsak ng presyo ng kopra, halos mawala na ako ng pag-asa. Dalas itong mamahayan ng cobra, kaya kailangan laging mag-ingat. Buti na lang may isang follower natin na unting-unting naging tunay na kaibigan. Nang makita niya ang sitwasyon natin, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ako mismo dito sa area. Hindi lang siya dumalaw, nag-offer pa siya na bibilhin niya ang lahat ng naipon nating bao ng niyog. Kasama niya ang mga tauhan niyang maingat na naghahakot. Napansin kong bawat buhat nila ay may silip muna sa ilalim. Noong tinanong ko kung bakit, ang sabi nila, "Sir, madalas po kasing may ahas sa ilalim ng malamig na tambak na bao." Bigla akong kinabahan dahil ilang minuto lang ang nakalipas na sa ibabaw pa ako ng umpok ng mga bao na yun. Nagbi-video pa ako. Dali-dali talaga akong lumayo habang nagtatawanan kami. Habang pinapanood ko sila mula sa malayo, naalala ko ang kabataan ko. Noon namumulot lang ako ng mga naglalaglag na kopra sa kalsada mula sa mga truck. Iniipon ko yun hanggang mapuno ang sako. Tapos pinapakilo ko para may pambili ng pagkain naming magkakapatid. Simpleng buhay pero doon nahubog ang sipag at diskarte natin. Habang tuloy ang hakot, lalo ako namangha nang malaman naming umabot pala sa 3,500 kilos ang lahat ng naipon nating bao. Isipin mo, ang akala naming tambak lang at kalat sa farm, pwede palang maging malaking dagdag kita. Mas lalo pa akong namulat na ipaliwanag nila na ang mga bao pa lang ito ay ginagawang uling o charcoal na may malaking market at gamit sa iba't ibang industriya. Doon ko nakita ang tunay na yaman sa nyog. Hindi lang kopra ang may halaga, pati bao, bunot at shell may sariling kita. Pero sa gitna ng masayang usapan, biglang, "Hoy, ingat kobra!" Nagsigawan ang mga tao. May kobra pa lang nakakubli sa ilalim ng tambak na bao at muntik nang matuklaw ang paa ng isa niyang mga tauhan. Buti na lang naging alerto sila at mabilis na nakaiwas. Na-secure agad ang paligid at napalayo ang lahat ng delikadong bahagi. Doon ko na-realize na kahit anong trabaho may risk na nakaabang. Kahit simpleng paghahakot ng bao, may panganib na pwedeng sumulpot anumang oras. Kaya sa buhay at hanap buhay, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan laging may pag-iingat, diskarte at respeto sa trabaho. Sa huli, nabenta naming lahat ang 3,500 kilos na bao at maya-maya ay nabot na rin ang bayad. Malaking tulong ito sa araw-araw naming gastusin. Sa araw na yon, hindi lang kita ang nakuha ko. Bagong kaibigan, bagong oportunidad at panibagong pag-asa mula sa bagay na akala kong basura na. Hindi lang siya basta nagbisita at bumili ng ating mga bao ng nyog. Masigit pa doon, ibinahagi niya sa atin ang napakahalagang kaalaman. Tinuruan pa tayo ng mga tamang diskarte, pati sa mga cash flow analysis at mga computations mula sa pagkukopra. Doon natin nakita ang napakarami palang oportunidad at pwedeng pagkikitaan sa industriya ng nyog kung tama ang kalaman at sistema. Ang pinakamatindi, hindi niya ito sinarili. Kahit alam nating para sa iba, sikreto na sana ang ganitong kaalaman, pinili pa rin niyang ibahagi sa atin ng bukas palad. Iba talaga ang sarap sa pakiramdam kapag ang mga tao ay nagtutulungan at nagkakaisa. Mas mabilis ang pag-asenso kapag sama-sama. Hindi lang nagdadamot, kundi nagbabahaginan ng kaalaman para sabay-sabay umangat.